Ang bahaging ito ay pahapyaw na pagtatalakay sa buong paksa sa buwan ng Agosto na hango sa banal na katuruan ng banal na aklat. Ang kahalagahan ng gitnang istorya na hindi itinuro sa sangkatauhan, ang tunay na kahulugan ng haligi upang magkaroon ng dimension ang templo na tumatama sa north, east, west, south. Sa panahon ni Moses, doon na nagsimula ang mga hari sa haring Parao. Wala namang pangalan kung sino yung haring Parao. Yung siyang pumutos sa kanya yata bumaba. Oo, pero para lang yun sa mga taong nabubuhay ng panahon niya. Hindi na sa para sa atin. Kasi sa atin, timbangan na ng kaisipan eh. Dalawang isipan ang kailangan natin i-apply. So, anong ibig sabihin ng Moses? Ang hindi nakita ng mga researcher ang pangalang Moses. Kaya hindi sila naniniwala na nag-exist itong si Moses. Pero, ang kilala, ang nakatala, Alfred. So, Alfred ang hanapin nyo at si Moses yun. Alfred Samos. So, yun ang hanapin nyo. Moses. Pero bakit binigyan dito ng kahulugan ng Moses? Mar, na tagapagturo, organisahin, sakripisyo, ebanghelyo, exodus, at saka servisyo. Moses. Yun. Katulad ng Kristo, yun din ang istorya ng litaw. Si Moses na ang hindi anak ng hari, inampon at pinalaki ng reyna, at nasira doon. Habang lumalaki siya, namumulat siya na may pagmamahal sa mga alipin, imbis na doon sa hari at reyna, hari, di ba? Dahil kalahi niya pala yun. Doon na rin umikot yung istorya. Halos totoo doon sa Ten Commandments ng istorya, ang istorya ni Moses. Maraming kulang, pero doon na yung pinaka-okay na rin yung pansamantala. Nakita niya na yung habang nagtutulak ng bato, may isang babae doon na naiipit ng bato, madadagalan, kasi naiipit yung damit. Nanay niya pala yun. Kung paano siya nakatagal doon sa disyerto, tinulungan na siya ng anghel at doon siya nakapag-asawa, tinawag siya sa bundok ng Sinai. Basta ang pinakabuo, yan na isulat. Kasi positive, Santa Trinidad. Negative, pangalawang siglo, YHWH. Pagdating kay Moses, isulat mo, equal. Isulat mo na, kaya equal. Plus, minus, equal. Isulat na. So, sa panahon niya, nalimbag na isulat ang apat, yung four-way version na yan. Pero, hindi siya ang nag-utos. Yung si Autum. Siya naggabay dun sa mga tao. Pero ipinakita sa kanya sa bundok ng Olivo. Nasa Sinai siya eh. Dun sa kung saan tumubod dun yung tuod. Walang dahon. Okay. Yung itim yun na umaangat. Actually, nag-aapoy na eh. So, dun ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng kahoy na yun, nasa kabilang bundok ng Olimpo, nandoon yung apat na santores na sumusulat ng banal na aklat. Mga lalaki yun? Hindi, babae lalaki din. Sa panahon niya, isinulat ang banal na aklat. Kaya 3rd siglo yun. Ang layo ng gap. Kung yung Bible na kanilang pinagmamalaki, 16 AD, yan, 3rd siglo. 16 AD. So, pinako na si Kristo, Anno Domini. Anno Domini. Oo. Okay. So, ang layo ng pagitan. Kaya talagang hindi nila alam basahin yun. Maliban doon sa kinanulugan. Kasi ang decade, 10 years. Dekada. Kaya ang 100. Alam mo, Century. Kaya ang 1,000. Siglo na. Kaya sa panahon ni Moses, yung sa kanilang tinawid na Red Sea, hindi talaga nahawi. Tumawid lang sila sa dagat, pagitan nun. Kasi may Red Sea talaga sa Middle East, di ba? Oo. At dun kinuha sa Red Sea yun, yung ginawa sa tao na ginawa nilang dugo, nung paglilikha ng tao nung panahon. So, yung pinapula talaga yun para gawing dugo nung taong mga nilikha nila. Nung lumilikha pa sila. Kaya may bahagi doon na pula ang tubig. Kung iisipin mo yung sitwasyon nung gumaganap, talagang napakahirap. Kasi kung tayo nga ngayon, pilosopo lang, ayaw natin pagtyagaan, di ba? Ayaw mo, wag mo. Diba parang noon, pipilitin mo silang ihahon, pasakayin, di ba? Papunta. Imagine mo? So, nandun na rin kasi gumamit siya ng himala sa pamamagitan ng kanyang baston.
Kaya tama yun, yung baston na yun ay, Pagkakami ng tubay mo. hindi, yung nilapag niya yan, naging ahas. Kasi mahika eh. Gumagamit ng mahika, maraming magician din na kayang gawin yun eh. Sa panahon naman ni David, ito yung mundo. Parang binigyan niya ng hati. Binuo niya muna ito bilang lugar ng dilim. Bago siya, nung halos kalahatian ng siglo na, saka siya pumunta dito sa lugar ng liwanag. Ano yung meron sa dilim? Mas marami ang lalaki kaysa sa babae. Yan. Dito, mas maraming lalaki kaysa sa babae. Pero ang napangasawa niya dito, babae siyempre. Si Mer ang babae ito at nagkaroon sila ng 2 anak. Hindi masyado binigyan ng istorya yung babae dito para mabait. Pero yung naging asawa niya dito, si Senya. 117 na pala siya nung nakapangasawa siya ng pangalawa. Yun yung kinalaban siya. Si Santa Trinidad ang nagpagalaw kay Senya. At dito kay Senya, 2 babae. Dalawa. Kasi nga, may purpose yan. Yung mga anak niya ang matitira pagkatapos ng paglilipol. At pagkalipas ng ilang taon, pumunta si David sa pangalawa sa liwanag. Sa lugar na ito, sila yung naniniwala sa kanito. Yung katuruan dito, parang yung katuruan natin dito sa mga ninuno natin na Anito, Bathala. Pinasukan ni Santa Trinidad si Senya upang sirain ang pagtuturo ni David. Kung kaya, super lakas ang power nito. Ako ang katotohanan, sabi ni Senya. Kasi babasabi niya yung pagtuturo ni David. Si David nasa bundok, yung time na yun, na pinasukan siya. Halos matatapos na yung siglo yun. Kaya, super power talaga siya. Naglagay. Pinakuha niya ng buto yung tao at ilagay niya dito at binigyan ko ng buhay yan. So, 3 salita lang yung ginamit at binigyan ng buhay. Kalabaw. Kalabaw yung bitaw. Sundan mo, parang ginano niya. Sundan mo si David. Tumaas sila. Pero pagtaas ng dagat, yun din ang lumipol sa ako doon na kay Senya. Kasi pagtaas, bumaba din, di ba? Full of gravity. Ayan, dagat na pinataas ni Senya ng paraan ng paglilipol. O, sino ang natira? Si David at yung 4 niyang lahi, 2 lalaki at 2 babae. Silang 5. Nagsimula na naman ulit sa 5 ang tao. Okay. Tapos ito, binuo niya ngayon yung dilim at liwanag. Pero, yung mga akla na ginawa sa panahon ni Moses, hindi nakita, hindi naipakita kay David. Kaya ang naging papel niya, binuo niya lang yung dilim at binuo niya yung liwanag. Parang umikot-ikot siya. Okay? So, yun. And then, pinapunta siya sa gitna. Mula dito, punta dito, tapos pinapunta siya sa gitna. Ganun din, natusan din ng anghel yung 2 lahi niya dito at dito para pumunta sa gitna. Magpanagpo sila doon. At sila ang natira doon sa mga namatay na pinataas na dagat ni Senya. Pinataas ni Senya yung dagat. Okay? Yan. 5 silang nagsimula muli para sa paglitaw ng siglo ni Noah. Noah na tayo. Damo. Sumisimbolo sa south, ang day, A, ang east, M, west, U, north. Damo ang pangalan ni Noah. Nabuhay ang mga tao sa panahon ito ng 400 years. Si Noah ay 312 years old. 3 years old, tinuruan na siya ng kanyang ama pag-alaga ng hayop. Maloko, pilyo. 3 to 7 years old, nag-alaga ng hayop at halaman. Gawain ng bata. Yun ang kanyang pinakagagawa. 3 to 7 years old. Alam na ang salita ng mga hayop. Kumbaga kausap niya, botanical. Kausap niya ang hayop. Sumusunod sa kanyang mga sinasabi. Alam niya yung salita ng hayop. Imagine mo. At pumitot siya, kumaway, sumusunod ang mga ito. 7 years old, nang inutusan siya ng kanyang ama na pumunta sa isang lugar na maraming hayop. Doon siya nadisgrasya ng isang unggoy na putol ang kanyang hinliliit, pero dinugtong iyon at ginamot ng kanyang ama. So, doon niya nakita yung panggagamot
na, ang ama, sino mo, ama ha, may alam din palang power. Talagang ang tao noon, may alam na power ng panggagamot. And then 9 years old, pinapunta naman siya sa ibang lugar upang mag-alaga ng hayop at halaman. Doon niya inalagaan ang kanyang paboritong halamang kabalungga. Ang punong ito, na ang bunga nito, 23 to 27 ang buto. Para siyang nasa gitsura. Pero ang pag yung bunga, ay yung buto, 23 to 27 pieces. Isang bunga, maraming buto. Matanda na siya, nung pinagawa siya, inutusan siyang gumawa ng arko. 100 taon ang panahon ng paggawa ng arko. Magi mo, sa puno, wala kang lagari. Paano mo putulin yung mga malalaking puno doon? Tali. Walang masilya pa noon, walang chainsaw, walang pako. Dagdag ng mga puno, pandikit pang masilya. Rubber tree, meron tayo. Diba? Mas masarap ang buhay natin ngayon kasi kung ikaw yung nabuhay ng panahon na yun. Ay nako. Diba? Iba nga kasi nagkaroon ng power ang gamit nila. Kaya mas malakas kung natuto. Kaya nga, nandun na yung lakas. Subaybay kasi inubusan sila. May extra power na sila. Kaya nilang magtulak ng puno. Pero yung pagputol ka mo ha, extra talaga lakas na power doon. Kaya kung sa atin ngayon, talagang hindi mo rin kakayanin na yun ngayon. Wala kang gamit, tapos gano'n ang pinagagawa sa'yo. Ayan. Kaya yung 100 taon na yun, pinagtatawanan sila ng mga tao habang ginagawa nila yung arko sa tuktok ng bundok. Nagawa na yun, paris-paris na pinasakay doon. O para namang, marunong nga ng salita si Noah ng mga salita ng hayop eh. Sumusunod sa kanya, sipol lang. O, sumusunod. At saka nandun na nga rin yung talagang siya yung pinakaanghel ng mga isang isipang yon. So, pagsakay doon, isinarado na yung pinto at doon na nagsimula ang kahulugan ng Kwaresma. 40 araw, 40 gabi. Tubig at sila. So, siya, ang bahay nila sa pinakatuktok ng arko. Pero yung mga hayop doon sa ilalim ng pinakaprobada gano'n. At ang magandang balita, nakapasok pa siya doon sa arko ngayon. Nasa Saudi siya, miskiyerda siya sa kanyang amo. At pumasok siya doon. Sinakay siya ng pat-pat, sinapasok siya doon. Binaba siya doon sa mismong arko na. Parang nakahang, ito yung bundok. Nakaganyan. Pag pumunta ka doon, matatakot ka na baka bubaba. Pero natabunan na ng buhangin ang nakatabon. Buong-buong pa. Makintab pa yung mga kahoy. Basta positive yun eh, matitibay. Parang nakakaliwa sa gitna na kahoy na malaki. Yun yung Ang katulong niya sa paggawa ng arko, yung mga manugang niya. 5 lang din sila nakaligtas na sumakay sa arko dahil sila lang 5 ang naniniwala. Actually, bakit ganun kataas yung tubig? No? Tapos hindi naman, di ba, sa pagbumaha sa Manila, hindi naman bumabaha sa Quezon City, di ba? Hindi naman talaga sabay din na bumaha ang isang lugar, nalubog. Pero bakit ganon? Doon sa lugar na yun na matatao, kasi nawala sa istorya yung Ita eh, hindi naman siya takot ng paglilipol sa bawat siglong ito. Ibig sabihin doon lang sa lugar nila. Sa lugar lang, sa yung malawat, hindi sa buong mundo. Yun lang ang pinababa ang lupa, kaya tumaas ang tubig. Archipelago nga, anong pinakamalapad na archipelago? Gitnang silangan, ibig sabihin. So, simpleng salita natin, gitnang silangan yon. Kaya si Noah ang pinagsimulan ng tao sa gitnang silangan. Yung mga Kastila na, Asia na yun. Pero yung istorya nung dinala sa malayong silangan, bukod yun, hindi nakatutok sa kanila yung camera, kaya hindi alam kung ano nangyari sa kanila. Na dinala sa malayong silangan. Kaya si Cain at saka si Eva is, sila yung pinagsimulan ng lahi ni Noah. Tapos ngayon, dahil nilipol na yung gitnang silangan na yun ng mga tao, si Noah na ang pinagsimulan ng bagong henerasyon. Pero hindi nila alam, meron doon sa kabilang silangan na hindi nalipol dahil hindi nga natutukan ng camera yung istorya nila. Pero tayo ang tututok doon dahil aalamin natin ano nangyari doon sa Ita ng pagbabahagan sa dumating sa panahon natin ngayon. No? Pagdudugtong-dugtungin na natin. Kaya maraming trabaho ang mami niyo. Kaya talagang grabe. Mami, lagala. Oo nga. Okay. So ngayon, nung 40 days, una pinababa ang uwak na itim para tingnan kung may nabubuhay pang tao. Pero, hindi na bumalik. Ibig
sabihin, dilim yun. Hindi na bumalik at pinasunod naman ngayon yung puting uwak. Pagbalik, may dugo. Nakita niya yung itim na uwak nanginginahin. Hindi sumunod. Talaga yung itim talaga matigas ulo. Hindi sumunod sa utos. Ando na naman yung suwail at saka yung masunurin. Laging dalawang klase pag magsisimula. No? At doon, pinaiiwatig ng dugo at paa na lahat patay na ang tao. Kaya pwede na silang bumaba. At may silang dahon na tuyo na ang nasa ibaba. Pwede na silang lumabas ng arko. Okay. So, yung mga anak niya, dahil sabi nga, di ba, 2 pares ng mag-asawa, pang-5 si Noah. So, anong gagawin ni Noah? Yung unang apo niya, hiningi niya sa magulang na siya nang mag-aalaga. Tapos, ayan, para magparami sila ulit. Nung nagkita yun, naging asawa ni Noah. Kaya nagsimula ulit. Actually, hindi na siya first degree. Kasi apo na niya no? Apo. Medyo malayo na. Kaya hindi na pinagsimulan ng... Kasi ano effect kapag ang asawa mo, anak mo? Ay, malaki, mongoloid. Mongoloid talaga. Kasi nagtatalo yung dugo. Oo. Kahit yung aso, asawa niya, yung ina niya. Kaya ang labari, hindi nabubuhay. Aso, no? O, namamatay. So, yun. Pero kung sa yung Noah, pero medyo malayo na ng isang buwan. Eh, pumayag na naman ulit. Nagsimula na naman ulit yung pinagsimulan. Pero, apo niya. Kaya pa kasi pag ang babae talaga, bata pa. Kaya pa yun, di ba? Kasi para paramihan ng taon. Nagpaparami na sila. Hindi, saka yung taon po nun, marami. Sabihin, mahahaba ang buhay nila. Yan. 100, nanganganak. YHWH, mga pundasyon ng espiritual salita, mga powerful na salita. Sa panahon ni Moses, yun, isinulat na. Gumawa ng papel, papyrus, at naisulat na nila dahil mayroon na silang pangputol na inisakto na nila yung sukat na 16 by 24 by 5 inches ang kapal. Okay. Pagdating ni David, hindi niya nagamit yung banal na aklat. Binuo niya yung dilim at liwanag. And then, pagdating ni Noah, Quaresma na. So, sa kanya nagsimula. Sa panahon niya, nagsimula ang Quaresma. At pagdating sa panahon ni Jesus, sila na mismo itong bumaba at nagkatawang tao. Palayan City, Nueva Ecija, August 17, 2014. Ang mga kasamahang nagmisyon doon ay sina Kanin Pagamuza, Karudi Lopez, Ka George Gapboa, Ka Alvin Herrera, Ka Estrella Cabida. Ang presidente ng samahan. Nag-aaral din po kami. Kaya yung sinasabi natin na pag-spiritual na pangangailangan natin, yung po yung direktang panalangin, yung po yung ating pagdarasal sa araw-araw. Hindi lang po dapat natin kalitain kasi nasa bahagi ng ating katauhan po yun. Kaya kami nandito para bigyan kayo ng kaalaman at katuruan na ipang-spiritual. Kasi maghihina yung ating spiritual power pag wala tayo noon, hindi tayo mag-aaral. At hindi tayo daim-daim na nagdadasal. Kaya dapat po mag-aagapay po yung material spiritual. Kaya wag po kayong mananawa kahit aking third Sunday po ng linggo. Nandito kami para sa inyo. At ako naman, bilang makabagong Krishna sa lupaing ito at tatawaging imam sa kasalukuyan, ay ipinunto ang paliwanag sa kahalagahan ng pagganap ng direktang pampamilyang dasal at sa mga benepisyo sa material at espiritual kapag patuloy kang sumubaybay at nag-aaral sa iglesia. Yung mga nandito ay magkakaroon na kayo ng pampamilyang dasal. Yan ho ang unang-unang armas na kailangan nyo. Kasi pang-espiritual po yung ating ginagampanan dito.
Pero tayo bilang tao, may material, may spiritual. So, kailangan po matutunan na natin kung paano tayo manalangin ng sabay-sabay bilang isang pamilya. Ito kong pang-pamilyang dasal, simple ang mga salita Tagalog, pero malalim po ang tukoy kapag pinag-isipan nyo. Ngayon, kung paano ho ang panalangin, yan, meron ho tayong gabay dito na tinatawag na panalangin pagkagising sa umaga. Una, siyempre, di ba kahit sa station ng radyo, may flag ceremony muna sa radyo, sa TV, pag nagbubukas, pag nagsasara, may flag ceremony din. So yun, ganun tayo sa ating gawain din, pang-spiritual at pang-material. So, kailangan tayong manalangin. Sa paggising, pagmulat ng mata, konting exercise, and then, stretching yon, and then, babangon kayo at gumanap kayo ng direktang panalangin. Lalo na yung mga mag-asawa, no? Kaya pampamilyang panalangin ito. So, ngayon, pagkabangon nyo, bago kumain, mananalangin din kayo. Ito na yung guide. Tapos may panalangin bago maligo, bago lumabas ng bahay o umalis yung para pumunta sa trabaho. At panalangin bago ulit matulog. So, yung bago matulog, ito na yung pinakababasahin nyo. So, kung kayang sabay-sabay kayo, pati mga anak niyo, lalo na yung ganyan kaliliit, isabihin nyo, no? Tapos yung lalaki nandito, ang babae sa kanan ng lalaki. Yun ang formation nyo. So, yan. Pwedeng pabilog kayo. Okay, so, mas maganda yon. So, yan magsisimula ngayon na kapag meron kayo dito mga nananalangin sa lugar na ito, parang spotlight yan. Andito yung dancing ball. Bawat isang pamilya mananalangin, tatapat doon direkta, yung sinatawag na direktang panalangin. So, pag nagbukas ka ng spotlight, magbabounce back yung liwanag yan. Kung marami kayo na nagtututok ng spotlight doon sa direktang panalangin, marami kayong gumaganap. No? So, yan. Ibig sabihin, ang kalamidad na paparating sa atin, yan ho ang makakatulong yung direktang panalangin nyo na sabay-sabay kayo. So, sige, bago matulog, sundin nyo muna yung guide na nandito para sa susunod ko na sasabihin kung ano yung mga pang-weekly. Ito po, daily na gagawin nyo. Daily po ito na ikapo na ibibigay nyo, hindi sa amin. Hindi yung pera yun. Kundi doon sa pang-spiritual, mag-recharge kayo. Parang kukunin kayo sa outlet para magkaroon ng charge ng cellphone. Ganun po. Yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya ho, lahat po kayo na mag-aasawa, kahit na sa isang bahay, 3 pamilya, pwede ho kayo magkaroon. Basta isang pamilya, isang ganito. Tayo yung mga tao na nakadikit sa lupa, paano tayo makakapagparating ng ating panalangin dun? No? Sa mga bawat pinto na yan. Hindi ho tayo kailangan physical na makarating doon. Yun yung tinatawag sa ugnayan, yung letter N. So, panalangin lang po yung ating ipararating doon. So, kung sino yung magdadala ng ating panalangin, yun ho yung ating mga anghel de la guardia. At ang panimula, para makilala nyo yung anghel de la guardia, yung mga direktang panalangin. Kapag sa pagbalik namin, mula ngayon, pagbalik namin, ay gumaganap na kayo gabi-gabi ng araw-araw ng inyong panalangin, may karapatan na ho kayong malaman kung ano yung susi ng pangalan nyo. Kaya pagbalik namin, kung sino yung nakatanggap na ng mga pampamilyang dasal na yan, bawat isang miyembro nun, sa mag-asawa, pwede nang magkaroon ng susi ng pangalan. Kino-compute po yun sa pangalan nyo, according to letters. Ngayon, sa susunod na balik namin, yung anghel de la guardia nyo ang makikilala nila. So, yun. Kasi, ibig sabihin, meron nang sasagot na yung mga yung archangeles na yan, yung level na yan, dahil sila yung kaya i-absorb ng mga tao ang voltahe ng power nila. So, pwedeng makadikit sa tao yan. Yun yung mga anghel de la guardia natin. Kaya kung gumaganap na kayo ng direktang panalangin at nagkaroon na kayo ng susi sa pangalan, sa pangatlong balik namin mula ngayon, mayroon ng sasagot na anghel, archangeles, para sabihin, akin siya, ako ang kanyang anghel de la guardia. Pag may anghel de la guardia na kayo, yun ang pinakamaganda. Sikapin nyo sa pamamagitan ng direktang panalangin ay magkaroon kayo ng taimtim at magkaroon kayo ng contact na matanggap nyo yung mensahe niya habang kayo ay tulog, kung ano yung hinihiling mo, no? Tapos, paparating niya sa pamamagitan ng habang tulog kayo, hindi mo nagising. Tapos, habang taimtim kayo nananalangin, sana makilala na, sana magpakita ka na kahit sa panaginip lang. So, pag nagpakita siya sa inyo sa panaginip, para kayo nakaharap sa salamin, pamukha niyo siya. No? Kaya kung babae ka, babae ang anghel de la guardia mo. Pag lalaki ka, lalaki ang anghel de la guardia mo. Sa panaginip yun. Pero, kapag personal nang nagpakita sa inyo ang anghel de la guardia mo at nagsalita niya, maswerte kayo. Ibig sabihin, talagang taimtim ang pagtawag niyo sa kanya dahil nakakausap niyo na siya. Pwede na kayong magtanong, ano
Ano ang solusyon sa problema nyo? Anong gamot sa karamdaman nyo? Kasi yung Anghel de la Guardia nyo na ang tutulong sa inyo para solusyonan yung mga problema nyo. Ang picture niyan, para kayong may camera na nakatingin sa malayo. Anghel de la Guardia nyo yung camera. Na kapag may aksidente kang maadadaanan doon, iiwas ka niya sa pamamagitan ng makakaramdam ka ng kaba, yung anak mo, o mag-iiyak-iyak, ayaw kang paalisin. Yun, kasi nakakonta ka sa Anghel de la Guardia mo may masasalubong kang aksidente. Para maiwas ka, i-delay ka sa pamamagitan ng iyak, ng ulan. So, yun yung connection natin sa Anghel de la Guardia. So, kung meron pa kayong tanong na papasok sa isip nyo, isulat nyo lang po yun at sasagutin natin pagbalik natin. Dahil pag hindi nyo po isinulat, makakalimutan nyo. Ano ba yung mga dapat na benepisyo na makuha nyo? Pareho, material at spiritual. So sa spiritual, lalawak ang inyong kaisipan at magliliwanag. Malalaman nyo kung ano yung problema, anong solusyon sa problema. Hindi kayo nagpapanik, hindi kayo dininervyos. So, liwanag ng kaisipan. Alam nyo agad ang solusyon kapag nandyan yung problema. Hindi kayo magpapanik. No? Yan. And then, may online connection kayo kay Karudi. Ano yun? Bakit online? Yan, nararanasan na ni Richard yan. Pag may problema, tinatawag. Kasi hindi niya kaya solusyonan yung lalo sa sakit, ano? Hindi niya kaya solusyonan. So, kapag kayo ay meron ng direktang panalangin, makukontak na ni Mang Rudy ang Anghel de la Guardia nyo, yung Anghel de la Guardia niya at Anghel de la Guardia nyo ang mag-uusap. Kayo, kung tumawag kayo ng cellphone at nagtatanong kayo, tatanungin ng Anghel niya, yung Anghel de la Guardia mo kung ano yung problema nyo doon. At pabilis, speed of light ang ano doon, ang seconds lang yun. Nag-uusap yung dalawang anghel, tapos sasabihin niya sa inyo kung ano yung sagot sa tanong niyo. So, yun ang online communication. Intindihan niyo ako? Ayan ha. Ayan, Tagalog tayo. Ano-ano yung mga kailangan nyo ilapit kay Mang Rudy? Yung sariling karamdaman nyo. Ayan. Kung may problemang sa material na gawain, no? Ayan. Tapos, kung may emergency cases na kapamilya, hindi ibang kapamilya. Kasi wala pa kayong extra energy, extra lakas para tumulong kayo sa ibang tao. Maliban na lang kung kayo ay nagsasakripisyo na sumasama na sa amin sa Quaresma sa paglalakad ng bundok, sa bundok, no, at sa gumagalap ng pasi. Next year na yon. Pero pansamantala, kapamilya lang muna ang pwede niyong tulungan. Kanya-kanya kayong lapit. Ang cue, kailangan makilala nyo ang Anghel de la Guardia nyo o magkaroon kayo ng direktang panalangin para may kukontakin si Mang Rudy dito. No? So, yan. And then, kandidato ka na, pwede ka na rin, pag kaya na, at magkaroon tayo ng, halimbawa, no? Magkaroon din ng pondo itong samahan natin. Kung kaya nyo magturo, yan, kailangan namin nakasama sa pagtuturo at pagpapalawa. Halimbawa, magkaroon tayo ng pondo, 30 na tayo. May iiwanan ka ng pagkain sa pamilya mo, kasama ka na namin sa pag-mission. Diba? So, yun, pwedeng ganon. Pataas ng pataas ang kanta. Yan. Maaari ka din magkaroon ng sarili mong grupo. Kaya, alam si Richard, nagpursigihan niya. So, siya magkakaroon ng sarili mong grupo dito. Pwede yan. Kumbaga, OIC ka dito. Ano naman yung mga material na kailangan? Magkakaroon po tayo ng ID at ito ho ay kinikilala na. Pwede niyo ipresenta ito sa bangko. Mayroon nang nakasubok na naging sa bangko at kinikilala na po. Bakit kinikilala? May dry seal ng samahan. Legal po kami nagbibigay ng mga report. Yan. Sige, hawakan nyo. Sa piruti nyo. Nyo, teacher na siya. Tapos meron pang meron pang ideas. May stamp mark. Stamp mark yun ha. At sa harap ko mismo ginagawa yung stamp mark. At ako mismo nagre-release ng ID. No? At yan, every 2 years, ginabago natin. Pati yung contact number. May birthplace, may PIN, yan. Lahat ng information na kailangan, halos nandyan na. Kung wala kayong ID dito, wala naman kayong mga opisina na napasukat, wala kayong SS. So, yan po, pwede nyo mong daladalahin yan at may pagmamalaki nyo, kayo yan, timbis na tao. No? So, ito iwanan ko sa inyo. So, ayan, ano itong mga papel na babasahin nyo? Ito ho, may mga tanong kami dito na pwede nyo mag-book sa inyong kaisipan kung bakit kailangan nyo manatiling sumubaybay sa pag-aaral. And then, yung home table of content dito, yan, yung logo namin na yan, hindi nyo na ho kailangan munang dito yan, kasi meron na ho kayong dadalhin nyo sa inyong mga bahay. Ito yung kopya. Ano ho yung kahulugan ng banal na aklat na yan? Hindi ho Bible yan ha, banal na aklat. Yung sukat yan, may tukoy na dito, as is yan kung paano din drawing dito. Plus, merong yung table of content. Kasi ang mga Biblia, pag binuksan mo yung table of content, di ba dapat yun ang nilalaman? Ang table of content, makikita mo, title pa rin ng libro.
So, Genesis, Exodus, di ba yung mga gano'n? Oo. Samantalang, ang table of contents natin, ito yung banal na aklat, ito yung table of contents. Yan yung step-by-step procedure ng kanilang paglilikha. So, asa yung table of contents natin? Wala, nasa amin. So, ibig sabihin, yung 0 hanggang 4, ayan, 0 hanggang 3, spiritual creation. 4 hanggang 7, material creation. Tapos, yun yung paksa natin ngayon sa buwan ng July, yung una, pangalawa, pangatlong siglo mamaya. And then, pagdating dito, yung material na. Jesus sa kasilmisa. Sila na yung nagkatawang tao. So, ibig sabihin, may sunod-sunod na pangyayari. No? Kaya ang banal na aklat, iba po sa Bible. Sa ibang panahon na natin siya paliliwanag kung ano yung pagkakaiba ng banal na aklat sa Bible versus Bible. Ha? Kaya ito ho, mga ito, kasama ng pagpamilyang dasal, ay iiwanan ko po sa inyo. Kung gusto nyo magpasero para yung ano niya sa gabi-gabi ay tawag ito, hindi agad maduro. No? Meron kayong reserva kaagad. Okay. So, ngayon, bakit pinakita ito? Hindi ho kami ang pumili ng pangalan ng samahan. Ito ho ay ipinaliliwanag namin na talagang nasa sa atin ang kasulatan. Hindi dun sa Bibliang nababasa. Tayo ang pinaka-epektibo at saka talagang totoong nakasulat sa atin ang kanilang paglikha. Bakit? Yung material, positive at negative. Sa paningin, pag gumagawa ng salamin, ito ang nearsighted, ito ang farsighted, or vice versa. Ngayon, pag pinagtagpo nila yan, makikita kung anong grado ng mata niyo. So, pag pinakon mo yan, ito malapit. Ito naman, ito malayo. Papapansin niyo yan. Lumakad ka ng isa ng mata, mag-isa. Diba? Pero pag dalawa yan, balance. So, yun. Nasa atin ang kahulugan ng dilim at liwanag ng buhay. Pero kung paano yun, ito ay material na istruktura. Dito tayo dapat tumindig sa lupain ito. Kung paano tayo titindig, yan ay sa pamamagitan ng lakas ng positive at negative na power natin bilang tao. At tayo bilang tao sa mundong ito, meron tayong magulang sa material at meron tayong magulang sa spiritual. Yan. Tanging sa tao lang ang binigay ang balance of creation, ang balance of creation na yan na mayroong pag-aaral. Ang lahat ng mga nilikha nila, hayop, halaman, at saka yung mga nabubuhay sa ilalim ng dagat, wala silang ebanghelyo, wala silang edukasyon, dahil tanging sa atin lang ibigay tayong tao ang nagkaroon ng pag-aaral ng ebanghelyo. No? So, yun. Kaya samantalahin natin yun. Dahil masyadong komplikado na yung pag-aaral sa eskwela, pero hindi ho kami nakatapos ng mga, yan, sila ma'am na nakatapos. Pero ako ho, hindi ho ako nakatapos ng kolehiyo, nakatungtong lang, kaya nasabi kong nakaraan. Pero, hindi ho ako nahihiyang makipagsabayan sa mga titulado. Lalo na sa media, media, maraming filosopo yan. Kaya ko hong makipagsabayan sa kanila. Kaya ito hong caricature namin ito, no? Di ba, nasa ating wangi siya. At kapag nakangiti, yan nakabuka yung bibig, nakangiti ang isang tao. Yan ang talagang tunay na larawan ng kanilang kawangi. Tayo ayon sa kanilang. Sino sa inyo ang may mga anak na high school graduating? Okay? Meron po akong form dito na papipilapan ko sa inyo at para i-take home namin, para pagbalik namin sa susunod na buwan ay kukumputin ho natin para malaman kung ayon sa kanyang pangalan, ano ho ang kursong babagay sa kanya na pwede siyang mag-excel, pwede siyang maging matagumpay. Skills or 4-year course, ayan, depende. Kaya makikita po natin sa kanyang pangalan. No? Yan. Pamangkin o kamag-anak. Ngayon yung mga nganak, yan, kailangan, anong buwan na yan? 8 na. Dapat magpapumpute ka na. O sige, pangalan, mamaya, pangalan mo, pagkadalaga, kumpleto, pangalan ng nasa edad, pangalan ng mister mo, pagkabinata. Ay God. Tapos, anong gusto mong pangalan ng baby? 3 babae, pangalan, saka 3 pangalan ng lalaki. Mamimili tayo doon kung alin mo. Kaya, may choices ka, pero manggagaling sa'yo yung pagpipilian na pangalan. Hindi naman gagaling sa amin. Kaya kung ano yung gusto nyo ipapangalan sa baby nyo, 3
tatlong pangalan na batang babae at saka batang lalaki. Lalaki ang lumabas, dalawa pala kayo. Okay. Alam nyo, oo. Ngayon, gawin nyo yan, assignment nyo ha. Kaya, inuuna ko na yan. Kasi, alam mo lahat ng computed babies namin, si ma'am meron na siyang apo na computed. Ako may anak ako, pero late ko na nakasama. First, isang taon pa lang kami nagkakasama. Pero wala akong problema sa ano. Pero yung pamangkin ko na nasusubaybayan namin, grabe. Isa siya sa pambato natin. Yun. Nasusubaybayan kasi ng magulang saka sinusuporta. Manila Science, 4th year high school, ang ginagawa nila plano ng bahay. Imagine mo, 4th year high school, pagdating niya sa kolehiyo, Manila lang yung mga kurso niya dun. Pero talagang dinistino namin siya sa magiging journalist at saka lawyer. Kasi yun ang kailangan na kurso para ng takdakan sa pagdating sa batas. Yan. Okay. Sa itaas, sa ibaba, sa kaliwa, sa kanan, sa gitna ako ay dadaan. North, south, west, east. Kasi ito ba yung sa kaliwa ko Ayun, east, kanan. So, yan. So, ibig sabihin, hindi ho yun yung sinasabi ng mga Katoliko na katuruan natin sa pare na matakot ka sa krus, hindi ho yun. Ibig sabihin, lahat ho ng engineer, lahat ho ng architect, lahat ho ng compass. Di ba nakakita kayo ng mapa ng Pilipinas? Merong north, east, west, south. Hindi ho nakakatakot yun. Yun ho ay direksyon para hindi tayo maligaw sa mundo ito. Para hindi tayo, structure ng bahay, gumagamit yan ng krus na daan, hulog at libel. O pag hindi tama ang hulog at saka libel, ang nakatira sa loob, hilo. Yan, ito hindi nakalibel, kaya hilo tayo, di ba? Hilo! Yun ho ang kahulugan. Hindi ho dapat katakutan ang krus na daan. Yan ho ang pinakamaganda decision making ng krus na daan na yan. Okay, so, yan ang paghahawi dyan sa itaas, sa ibaba, sa kaliwa, sa kanan, sa gitna, ako ay daan. Parang yung pagpapasline. Tapos yung word na grammatonte, yan ho yung paksa natin ngayon. Si Santa Trinidad, ito yung unang siglo. Paksa natin ng August, YHWH, Moses, David, Noah. Ito ngayong August. So sila po, ay katuruan nila expired na. Kumbaga sa mga opisyalis ng gobyerno natin, hindi na sila nakaupo. Si Jesus na ang nakaupo ngayon. Kaya wala na sila sa pwesto para hingan natin sila ng tulong. Pero sabi nga, kung sa opisyal ng gobyerno, may connection pa sila. So, anong ibig sabihin ng connection? May power pa sila sa pamamagitan ng mga salitang grammatonte. So, ibig sabihin, yan yung tulay na uugnayan natin kasi ito, panahon ng spiritual creation, ito ngayon tayo sa material nating panahon ngayon. Kaya sila yung parang tulay. Mahalagang hindi putol ang tulay. Kaya ano ang kahalagahan ng gitna? Ito po yung hindi itinuro sa Bible. Yung gitna. Kaya yung gitna, yun ang magsisilbing ugnayan sa kabilang pangpang spiritual. Tayo ngayon sa mundo natin ito, sa pangpang na ito, material. Kaya kailangan magkaroon na ng tulay. At ito yon. Ang salitang yan, yan ho ang susi ng kanilang katuruan. Si Santa Trinidad. Si Gram, si Yahwaha, YHWH. Si Moses, yan, Ma. Saka si David, Ton, si Noah, Te.